Kabanata 6,971. Pagkatapos ng nangyari, ang Longmen Training Hall ay muling naging paksa ng pag-uusap sa Grand City. Ang mga taga-isla, maliban sa paggamit ng titulo ng pagiging mahina, ay nakakuha rin ng reputasyon na walang kahihiyan. Sa loob lamang ng ilang maikling oras, mabilis na kumalat sa buong Grand City ang balita tungkol sa lahat ng karimari-marim na ginawa ng mga Islander ngayon. Alam ng sino man sa Grand City na may budi kung sino ang protektahan sa panahong tulad nito. Ang mga taga-isla, na kilala sa kanilang pagmamataas, ay naging lubhang hindi tinatanggap sa Grand City. Wala silang anumang mga pamantayan sa lahat kapag gumagawa ng mga aksyon at hindi man lang nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. Samantala, sumasakit din ang ulo ng peacekeeping agency. Wala silang pagpipilian kundi dagdagan ang kanilang lakas tao at pigilan ang mga taga-isla na gawin ang anumang gusto nila matapos magdulot ng napakalaking kaguluhan. Kasabay nito, hiniling din nila kay Harvey na ibaba ang tela. Hindi ito pinansin ni Harvey. Ang tela sa harap ng bulwagan ng pagsasanay ay madaling matanggal, ngunit ang sama ng loob ng mga Islander ay hindi madaling maalis. Pagkatapos noon, opisyal na binuksan ni Harvey ang mga pintuan ng training hall at nagsimulang tumanggap ng mga estudyante. Napakabilis, maraming lokal ng Grand City ang nagparehistro sa bulwagan ng pagsasanay. Nilimitahan ni Harvey ang bilang ng mga estudyanteng kukunin nila. Kasabay nito, ipinaalam din niya sa kanila na hindi siya magtatagal sa Grand City. Kahit na umalis siya, magpapadala rin ang Longmen ng mga elite para kunin ang pagsasanay dito. Ako rin sila ng responsibilidad para sa mga taong nag-sign up sa kanilang training hall. Karamihan sa mga tao ay pinuri ang katapatan ni Harvey. Napakabihirang para sa isang bulwagan ng pagsasanay sa Grand City upang maging tapat. Napapasinghap lang ang mga taga-isla nang makita nila ang bulwagan ng pagsasanay ni Harvey na napakahusay. Ginamit sila ni Harvey upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, ngunit wala silang mas mahusay na paraan upang makitungo sa kanya. Isang umaga ay mabilis na lumipas. Pagsapit ng hapon, sa wakas ay dumating si Veda pagkatapos niyang matanggap ang balita. Gusto niyang pumunta ng maaga sa hapon, ngunit maraming nakakakilala sa kanya sa Grand City, kaya mas alam niya kaysa kumilos ng walang ingat. Dahil sinisikap ni Harvey na pahusayin ang kanyang reputasyon sa Grand City, pinakamahusay na hayaan siyang magkaroon ng lahat ng limelight. Sa sandaling tumigil ang masikip na bulwagan ng pagsasanay sa pagtanggap ng mga bisita ay pumasok si Veda. Nakamask siya at simpleng damit. Kung wala ang kanyang tribal outfit, mukha siyang asawa ng isang negosyante. Kung hindi alam ni Harvey kung sino siya, mapagkakamalan pa niyang estudyante siya sa unibersidad. Matapos tulungan si Harvey na linisin ang bulwagan ng pagsasanay at isara ang araw na iyon, isang maingat na itim na kotse ang dahan-daang dumaan mula sa malayo. Sinulyapan ito ni Veda, ngunit hindi siya gaanong interesado. Tiningnan ni Harvey ang itim na kotseng ito nang may pagtataka, at ito ay isang Volkswagen Phaeton. Ito ay talagang medyo mahinahon, ngunit napakamarangya. Sa madaling salita, ang mga nagmamay-ari ng naturang kotse ay hindi lamang mayaman, ngunit ninanais din ang ilang antas ng paghuhusga. Habang hinuhusgahan ni Harvey ang sasakyan ay bumukas ang pinto. Lumabas sa kotse ang dalawang babaeng nakasuot ng puting damit, at malamig ang mukha. Paglabas nila, nag-wave sila ng kamay, at may naghanda ng red carpet. At pagkatapos, lumabas ng kotse ang isang binata na naka-gray martial robe. Nabalot siya ng isang kapansin-pansing aura, ang kanyang kakuhan ay makikita ng lahat. Hindi masyadong nag-react si Harvey nang makita niya ang lalaking nakasuot ng gray na robe. Gayunpaman, si Rachel ay nasa mataas na alerto at nakatayo sa tabi ni Harvey na nakakunot ang noo. Nang mapansin ni Harvey ang kanyang ginagawa, interesado siyang nagtanong. Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Mula sa impormasyong nakalap ko kagabi, ang taong ito ay isa sa mga taong namamahala sa peacekeeping agency ng Grand City, si Hoven Green. Siya ang may pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng 7 pamilya.
Hindi siya ganoon kalakas, ngunit kinakatawan niya ang kalooban ng 7 pamilya. Kapag pinangangasiwaan niya ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga taga Grand City at mga taga-labas, kadalasan ay napaka-decisive niya. Medyo maganda raw ang relasyon niya sa Islanders. Hindi lamang sila nag-alok sa kanya ng maraming babae, ngunit binigyan din siya ng maraming pera at mapagkukunan. Tiyak na pinilit siya ng Island Nation tungkol sa usapin ng tela. Normal na gumamit ng ganoong relasyon sa isang kritikal na oras. Matapos marinig ang sinabi ni Rachel tungkol kay Hoven, medyo naunawaan siya ni Harvey. Ngunit anong dahilan ang maaari niyang gamitin para e-target ako? Isang banner na gawa sa tela. Kumunot ang noo ni Rachel. Marahil ay dahil sa seguridad ng Grand City. Ngumiti si Harvey at walang sinabi. Sa halip, nanatili lang siyang nakaupo at umiinom ng kape. Sa wakas ay lumakad si Hoven, na nakataas ang ulo at nasa likod ang mga kamay. Bukod sa 2 sexing babae, maraming martial arts elite sa likod niya na may mga mahusay na sentido at masiglang mga mata. Wala sa kanila ang mukhang ordinaryong tao. Ikaw ba si Harvey York? Agad na nakilala ni Hoven si Harvey, na kalmadong nakatingin kay Harvey nang nasa loob na siya ng training hall. Halatang marami siyang ginawang paghahanda bago dumating. Ano ito? Malamig na sabi ni Harvey habang humihigop ng kape. Lumuhod ka kapag kausap mo ako, sabi ni Hoven, na para bang ito ay isang bagay na importante. Mayabang ding tumingin kay Harvey ang 2 makukulit na babae. Sa iyong mga tuhod, sa tuhod ko. Tanong ni Harvey habang nilalapag ang tasa ng kape. Pagkatapos ay tumayo siya na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Gusto mo akong paluhudin? Sino ka sa tingin mo? Ang babaeng nakatayo sa kaliwa ni Hoven ay agad na nakangusong sinabi, "Watch your tone when you talk to the chief of the peacekeeping agency, Mr. Hoven, boy. Kung hindi, sasampalan kita." "Of course I can make you kneel," sabi ni Hoven habang naglalakad, na pinipigilan ang galit na babae. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado. "Ako ang chief ng peacekeeping agency, si Hoven Green. Ako ang may kontrol sa batas at kaayusan sa Grand City. Kahit na ang mga young master ng 7 pamilya ay nasa ilalim ng aking saklaw. Kung gusto kong magpaluhod sa isang tao at magpatapat sa kanilang mga krimen, gagawin nila iyon." Tumango si Harvey at umungol bilang pagsang-ayon. "Sige, chief ng peacekeeping agency, di ba? At sa palagay ko ay oras na para tanungin ko kung anong mga batas ang nilabag ko hanggang sa puntong kailangan kong lumuhod at magtapat." Ngumisi si Rachel at humakbang pasulong. Malamig din ang ekspresyon ni Veda habang nakatitig kay Hoven, na nakatayo sa likod ni Harvey. Marami sa mga kakarehistro lang sa training hall ay tumingin sa eksenang ito nang may pag-aalala. Malinaw na alam nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Hoven. "Hindi mo ba alam kung anong mga batas ang nilabag mo?" Malamig na ngumuso si Hoven, na punong-puno ng kayabangan ang mukha. "Harvey, hindi mo na kailangang kumilos ng ganito." Malamig ang ekspresyon ni Harvey. "Bago lang ako sa Grand City kaya hindi ko gaanong naiintindihan ang iyong mga tinatawag na batas, ngunit hindi rin ako interesadong malaman ang mga ito. Pero dahil sinabi mong nilabag ko ang batas, bilang chief ng peacekeeping agency, kailangan mong ipaliwanag sa akin, di ba?" Bago pa makapagsalita si Hoven, malamig na pinutol ng babaeng maikli ang buhok, "Harvey York. Sinadya mong e-target ang Skyplane, ang isang mabuting kapitbahay sa Grand City. Sinadya mong gumamit ng isang bagay na walang kahihiyan gaya ng pagtawag sa mga taga-isla na mahihina para magsimula ng hidwaan sa pagitan ng bansa H at ng Island Nation. Gusto mong magsimula ng digmaan sa pagitan ng 2 bansa dahil sa iyong personal na paghihiganti. Ito ang iyong krimen, at isang hindi mapapatawad. Masarap ba sa pakiramdam kapag inilagay mo ang banner na tinatawag ang mga Islanders na mahina? Sa tingin mo ba ay napakatalino mo dahil nagawa mong talunin ang mga practitioner ng Origin Feast? Sinasabi ko sa iyo ngayon na mali ka. Napakamali. Ang ginagawa mo ay magbibigay lamang sa iyo ng isang kakilakilabot na kamatayan,
at wala itong kinalaman sa amin. Pero dahil sa iyo, tapos na ang magandang relasyon sa pagitan ng Grand City at Skyplane. Mawawasak ang balanse sa pagitan ng lahat ng sacred land sa buong mundo. Maaaring makipagtulungan ang Skyplane sa iba pang sacred lands at i-target ang Grand City. Kung nangyari iyon, pagkatapos ay magiging katapusan na ng Grand City pati na rin ang bansa H. At ikaw, Harvey, ang magiging dahilan niyan. Sa madaling salita, makinig ka sa akin. Lumuhod. Hindi lang team na humingi ng tawad sa pinuno at magmakaawa sa kanya na patawarin ang iyong mga pagkakamali. Ngunit kailangan mo ring gumapang palabas dito at lumuhod sa harap ng embahada ng Skyplane para matapos na ito. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung ang peacekeeping agency ay tumigil sa pagbibigay sa iyo ng kalayaan. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga elite ng peacekeeping agency ay nanunuya kay Harvey. Lumuhod. Ngayon din, gusto mo ba talagang kumilos kami? Lahat sila ay nanunuya lang kay Harvey. Hindi nila alam kung sino si Harvey, at alam lang niya na nagsimula siyang makipag-away sa Skyplane nang magkaroon siya ng ilang katapangan at lakas. Hindi niya talaga alam kung ano ang mabuti para sa kanya, at may death wish siya. Narinig ni Hoven na sumigaw ang kanyang mga kababata kay Harvey, at naniwala si Hoven na alam na ni Harvey ang gagawin ngayon. Lumakad siya sa likod ng kanyang mga kamay, at umupo sa tabi mismo ng mesa, at nagsali ng isang tasa ng kape para sa kanyang sarili pati na rin, na para bang ito ang kanyang teritoryo. Alam na ng mga mula sa peacekeeping agency ang dapat nilang gawin kapag nakita nila ang mga kilos ni Hoven. Lumapit pa ang babaeng maikli ang buhok at malamig na umungol, "Lumuhod ka, Harvey, kung hindi, magagalit kami. At kapag nagalit kami, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan." Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Harvey. Ano? Ang mga taga-isla ay nasa tuktok din ng panlipunang hierarchy sa Grand City sa mga taong ito. Maaari nilang hamunin ang aking bulwagan ng pagsasanay, ngunit hindi kami makakalaban. Maaari nilang sabihin na tayo ay mahina, ngunit hindi natin ito magagawa sa kanila. Ang isang maliit na lugar tulad ng Island Nation ay maaari na ngayong manggulo sa ating teritoryo. Ikinalulungkot ko, ngunit ang mga dinastiya noong unang panahon ay inilibing na sa buhangin ng kasaysayan. Maaari na tayong tumayo sa sarili nating mga paa, at ang mga taga-isla ay wala sa harapan natin. Masyado na bang malambot ang Grand City, hanggang sa puntong hindi mo kayang panindigan ang iyong sarili? Dapat ba akong kumuha ng gatas na pinayaman ng calcium para sa iyo mula sa convenience store upang matulungan kang lumakas ang ilang gulugod? Ikaw ang nangangailangan ng calcium. Ayos ang backbone namin, maraming salamat. Galit na galit ang babaeng maikli ang buhok. Sa tingin mo ba ang isang makitid ang isip na tulad mo ay maaaring maging bastos dahil lamang sa isang maliit na tagumpay? Alam mo ba kung gaano kalakas ang Skyplane? Alam mo ba kung gaano kakahina? Napakakitid ng isip mo. Kalimutan ang tungkol sa pinakamalakas na estudyante ng Origin Feast, si Mark. Hindi mo man lang ako matatalo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, mas mabuti ka. Bago pa man siya makatapos ay sumimangot si Harvey at agad siyang sinampal. Masyado siyang maingay, at sinayang niya ang oras ng lahat. Natahimik lang sila nang makita nilang sinampal ni Harvey ang babae. Ang peacekeeping agency sa Grand City ay nasa kakaibang posisyon. Nakatayo sila sa labas ng normal na hierarchy. Hindi lamang nila kinatawan ang kalooban ng 7 pamilya, ngunit kinatawan din nila ang autoridad sa loob ng Grand City. Bagamat marami ang pamuna kay Hoven sa pagiging tagapagsalita ng Skyplane, marami pa rin ang team na sumusuporta sa kanya kahit saan siya magpunta. Maliban sa pagiging mahinahon bago ang 7 families, hindi na kailangang maging maingat si Hoven sa lahat ng dako. Ngunit hindi niya inaasahan na ang karaniwang kakilakilabot na peacekeeping agency ay magdaranas ng isang malaking pag-urong. Agad na gumapang pabalik ang babaeng maikli ang buhok at hinawakan ang mukha, bakas sa hindi makapaniwala at galit ang ekspresyon nito. "How dare you touch me? I dare you to hit me again." Hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey at binigyan siya ng isa pang sampal. Sampal.
Ako ang kinatawan ng Bansa H Martial Arts Alliance. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Bilang isang staff member ng peacekeeping agency, anong karapatan mong magsalita ng ganyan sa akin? Sampal, maging ang iyong pinuno ay hindi maglakas loob na magsalita sa akin ng ganoon. Anong karapatan mo para patuloy na magyap-yap ng ganyan? Sa tingin mo ba ganoon ka kahalaga? Sampal, bilang lokal ng Grand City, ibinababa mo ang status ng iyong sariling lungsod at pipiliin mong purihin ang Skyplane sa halip. Mukhang kailangan kong gumawa ng background check at tingnan kung may mga tax sale sa iyong mga ninuno. Sinampal ni Harvey habang pinagmamasdan ng babaeng maikli ang buhok. Sa isang iglap lang ay nasampal na niya ang babaeng maikli ang buhok hanggang sa namaga na ang mukha nito. Ang iba pang mga elite ay likas na gustong pigilan si Harvey, ngunit lahat sila ay pinalayas ni Rachel. Walang karapatan ng mga taong walang kaugnayan na mapalapit sa kanya kapag ginagawa niya ang kanyang mga gawain. Sampal, nang ibigay ni Harvey ang kanyang huling sampal, ang babaeng maikli ang buhok ay umubo ng isang subo ng dugo. May dalawang puting ngipin pa sa tumalsik na dugo sa lupa. Hindi na nag-aksaya ng hininga si Harvey at sinipa siya sa paanan ni Hoven. Mr. Hoven, parang hindi alam ng mga tao mo kung ano ang rules and don't respect the hierarchy. Tinuruan ko siya ng leksyon, so you're welcome. Ngunit inirerekomenda kong tanggalin mo siya. Isasama ka niya sa mainit na sabaw kung isasama mo siya, sabi niya. Sumenya si Harvey kay Rachel na kumuha ng mainit na tuwalya. Naiinis niyang pinunasan ang mga kamay niya na para bang nagpupunas siya ng maruruming bagay. Natigilan si Hoven sa nakita at hindi nakapag-react dito ng matagal. Nang sa wakas ay ginawa niya ito, hinampas niya ang mesa at umungol kay Harvey, "How dare you? How dare you touch my people? Do you even have any respect for the peacekeeping agency?" Napangiti si Harvey. Mr. Hoven, kailangan ko bang ipaalala sa iyo na ako ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance? Sa ilang antas, ako ang pinuno ng Grand City. Bagamat totoo na maaari mong panatilihin ang 7 pamilya sa linya, huwag maniwala sa isang segundo na magagawa mo rin ito para sa akin. Ang pagsuwe ay may parusang kamatayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6,975. Pagtataksil. Ito ay pagtataksil. Umungol si Hoven nang agad niyang italaga ang isang krimen kay Harvey. Totoo na ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance ay ang pinuno ng Grand City. Ngunit kailangan muna nilang dumaan sa lahat ng kinakailangang pamamaraan pati na rin ang pagkuha ng suporta ng 7 families. At most, kandidato ka lang. Hindi ka talaga pinuno ng Grand City. Tinatawag mo na ang iyong sarili bilang pinuno ng lungsod na ito bago ka pa man maging isa, at hinahamon mo pa ang autoridad ng peacekeeping agency. Kung talagang gagawin mo ito sa pamamagitan ng aklat, masisiguro kung hindi ka iboboto ng peacekeeping agency. At ngayon, huhulihin kita dahil sa pagtataksil. Ikinaway ni Hoven ang kanyang kamay, at inilabas ng mga nakauniporming opisyal ng ahensya ang doble nilang pana. Mula sa kung gaano sila kaagresibo, halata na ibababa nila si Harvey, at kahit papatayin siya. Kung gusto kong maging pinuno ng Grand City, hindi ko kailangan ng kasunduan ng sinuman, at hindi ko kailangang dumaan sa anumang pamamaraan, mahinahong sabi ni Harvey. Hindi niya sineseryoso ang mga pananakot ni Hoven. Tungkol sa pagtataksil, wala kang karapatang hatulan ako sa krimeng iyon. Si Veda, na kanina pa nagmamasid kay Harvey, ay nanginig nang marinig niya ang mga salita ni Harvey. Ang kanyang namumunong presensya ay katulad ng naalala niya sa kanyang ama. Alam ng isang tunay na lalaki kung ano ang dapat ituloy at kung ano ang dapat iwasan, at sa ngayon, aktibong ginagawa ni Harvey ang gusto niya at sinabi ang kanyang isip ng walang pag-aalinlangan. Bago sa kanya, ang mayabang na si Hoven ay walang iba kundi isang biro. Ito ay mapangahas. Marami akong nakita habang hawak ko ang kapangyarihan sa peacekeeping agency. Nakakita na ako ng mga mapagmataas na outlander, egotistic na mandirigma,
pati na rin ang mga maimpluwensyang young master, pero wala pa akong nakitang katulad mo na sabik na mamatay. Agad namang tumalon si Joven sa kinauupuan niya at tinuro si Harvey na masungit ang mukha. Hindi ka nagmuni-muni sa iyong pagkakamali at nagsisi kapag ako ay personal na narito upang arestuhin ka, at naglakas loob kang gumawa ng mga ganoong pananakot. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang magsalita sa akin sa ganoong paraan kapag naging kinatawan ka sa pamamagitan ng mga pananambang at panlilinlang? Nakakatawa. Kayong makikitid na pag-iisip na tagalabas ay hindi kailanman naunawaan ang antas ng kapangyarihan na naabot ng mga elite sa loob ng Grand City. Manggahas kayong kumilos ng may ganitong katapangan sa harap ko. Ang halaga ng gayong pagkilos ay buhay ninyo. Tinadyak ni Joven ang kanyang paa, at nagsimulang kumalat ang nakakatakot na aura. Parang umuungol ang hangin sa loob ng training hall. Lahat ng nandoon ay biglang na-tense. Ngayon, natuklasan nila kung gaano katakot si Joven. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon, Harvey. Lumuhod at aminin ang iyong mga pagkakamali. At pagkatapos, pumunta sa embahada ng Skyplane kasama ko. Kung hindi mo ako masisisi sa pag-atake kaagad at pagpilay sa iyo. Humakbang pasulong si Joven, na sinabayan pa ng nakakasira ng lupa. Gusto pa sana ni Rachel na pumasok, pero pinigilan siya ni Harvey sabay tingin. Akmang sasampalan na niya si Joven, may malakas na katok na bumukas ang pinto mula sa labas. Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang tarangkahan na patungo sa bulwagan ng pagsasanay ay lumipad sa patio, at lumapag sa lupa. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin sa labas. Nagbago rin ang ekspresyon ni Joven nang lumingon siya. Isang lalaking nakauniporme ng peacekeeping agency ang sumugod na takot na takot. May problema tayo. Nandito si Mark Duane. Ano? Bukod kina Harvey, Veda, at Rachel, kinilig ang lahat ng nakarinig ng pangalang Mark Duane. Napuno ng takot ang babaeng maikli ang buhok. Nandito si Mark para panagutin tayo. Ano? Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang lahat ng iba pang miyembro ng peacekeeping agency ay may mga ekspresyon ng pagkabalisa. Napatingin si Joven kay Harvey at sinabing, "Originally, I wanted to keep you alive and give you a chance to change. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Pinahalagahan mo ba ang pagkakataong binigay ko sa'yo? I'm telling you right now na kahit ako, ay no choice kundi magpakita ng respeto kay Mark. Sa harap niya, wala kang karapatang tumayo. Now that he's here to find you, wala na akong karapatang gumawa ng kahit ano sa iyo. Dahil halatang nandito siya para sa iyo." Napatikip ng bibig ang babaeng maikli ang buhok at marahas na natawa nang marinig ang sinabi ni Joven. Malinaw, naniniwala siyang mamamatay si Harvey ngayon. At malamang na siya ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Walang pakialam si Harvey kay Joven, na nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pag-atras. Sa halip, tumingin siya sa direksyon ng pasukan na may kalmadong ekspresyon at ang kanyang mga kamay sa likod. Pagkatapos, nakita niya ang ilang taga-isla na casual na pumasok. Mabilis silang tumayo sa magkabilang gilid ng daanan. Pagkatapos, pumasok ang isang lalaking nakasuklay sa likod na walang pakialam habang nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Hindi man sinasadyang ipakita ng lalaki ang kanyang aura, ngunit nalampasan na niya si Joven sa paglalakad ng ganoon. Nang ipabatid ng lalaki ang kanyang presensya ay agad na tumakbo si Joven at yumuko. "Mr. Mark, bakit ka ba personal na pumunta dito? Dapat hayaan mo na lang akong hawakan ang mga maliliit na bagay gaya ng pagpapanagot sa isang tao. Ito ay nagdudulot sa iyo ng labis na problema. Kitang-kita na kahit isang mayabang na gaya ni Joven ay kailangang magpakumbaba kay Mark." Samantala, ang lahat ng miyembro ng peacekeeping agency ay pumunta upang purihin si Mark habang ang kanilang mga scowl ay naging mga ngiti. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Harvey at pinikit ang mga mata habang nakatingin kay Mark. Napansin din ni Mark si Harvey na nakatingin sa kanya, inangat ang ulo, at pagkatapos ay mahinahong nagtanong, "Ikaw ba si Harvey York?" "Yung tumalo sa junior ko, siguro,"
at tinawag kaming mga taga-isla na mahina. Tumango si Harvey. Tama iyan. Mabuti. Pwede ka nang mamatay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mark. Halatang sanay na siya sa pagiging brutal. Ang kanyang anyo ay tila nawala, ngunit muling lumitaw sa harap ni Harvey. Agad na itinutok ng kanyang kanang kamay ang lalamunan ni Harvey. Talagang napakalakas ng Origin Fist. Sa isang galaw lang, sigurado na si Harvey na hindi ordinaryong true warrior si Mark. Nagsisimula na siyang tuklasin kung paano pag-isahin ang tao at kalikasan. Habang si Mark ay mahina pa kay Harvey, mas malakas pa rin siya kaysa sa karamihan ng true warriors. Gustong subukan ni Harvey kung gaano kalakas ang mga mula sa Sky Plane. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na ang kanilang labanan ay makakasakit sa mga inosente, kaya hindi siya nakaganti kaagad. Sa halip, mabilis siyang humakbang papasok sa looban. Naningkit ang mga mata ni Mark nang makita ang ginawa ni Harvey, at parang nagulat siya. Bilang ang pinaka-nakatatanda sa kanyang henerasyon na nagsanay ng Origin Fist, palaging ginagamit ni Mark ang kanyang buong kapangyarihan sa isang laban. Hindi niya inaasahan na maiiwasan ni Harvey ang kanyang fully power attack. Ngunit kay Mark, kung sapat lamang ang lakas ni Harvey ay magiging karapat-dapat siya sa kanyang oras. Kaya naman hindi niya masyadong pinansin at hinabol na lang si Harvey sa loob ng looban. Agad na lumawak ang kanyang kamao patungo sa kinaroroonan ni Harvey. Ang kanyang pag-atake ay lubhang matalas at malakas. Ang bawat pag-atake ni Mark ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na presensya. Kung ang alinman sa kanyang mga pag-atake ay dumuong, maaaring mapinsala nito si Harvey. Nang makita ng dalawang babaeng katabi ni Hoven ang pag-ataking ito, nagpalakpakan sila at nag-cheer kay Mark, at hindi maitago ang kanilang pananibik. Malamang ay magwawagayway pa ang mga ito ng bandera para i-cheer siya kung hindi dahil nasa isip pa rin nila ang mangyayari. Kalmadong ekspresyon ang ipinakita ni Harvey at pasimpleng umatras ng ilang hakbang. Bawat hakbang niya, iniiwasan niya ang isa sa mga atake ni Mark. Pero sa nakita ng iba, umaasenso si Mark habang umaatras si Harvey, parang dehado. Whoosh! Nang makita ni Mark na ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay hindi nakuha, ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig, at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mapagpas siya. Habang siya ay patuloy na umaatake gamit ang kanyang mga kamao, ang looban ay naging lubhang magulo, at ang mga dahon at mga bato ay nagsimulang sumayaw sa looban. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Harvey. Bawat hakbang niya ay sapat lamang upang maiwasan ang kritikal na pag-atake ni Mark sa tamang oras. Kung ikukumpara sa kung gaano kalakas si Mark, masyadong kalmado si Harvey. Masyadong eye-catching ang performance niya. Lalo pang sumimangot si Mark, at pinalitan ang kanyang mga kamao sa mga palad, at sa halip ay nagsimulang maghatid ng mga hampas ng palad. Gayunpaman, ang bawat hampas ng palad ay nakaligtaan, at magkakaroon ng pagsabog sa lawa sa likod ni Harvey. Nang makita ni Mark na walang silbi ang lahat ng atake niya, ngumuso siya at nagpadyak. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, lahat ng nalaglag na sanga at dahon ay naging mga talam habang umiikot sa hangin patungo kay Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi na ang True Warriors ay maaaring gawing sandata ang mga bulaklak at dahon para masugatan ang kanilang mga kaaway. Napakunot ang noo ni Harvey, na nag-aalala na ang pag-ataking ito ay makakasama sa mga manunood. Tumapak siya sa lupa gamit ang kanyang kanang paa, at hinaranggan ang pag-atake habang siya ay pansamantalang huminto. At ito na ang sandaling hinihintay ni Mark. Umikot ang kanyang figure sa himpapawid at agad na bumaba upang hampasin ng may nakamamatay na puwersa, nang lumitaw sa harap mismo ni Harvey. Whoosh! Ngunit sa kritikal na sandaling ito, muling umatras si Harvey, at hindi pa rin nakatama ang pag-atake ni Mark. Samantala, bumuhos ang mga bato at bato sa kinatatayuan ni Harvey, at lumitaw ang isang malalim na butas. Sapat na ang isang tingin para makita ng iba kung gaano kalakas ang pag-ataking ito. Ang tanga mo, nagdilim ang mga mata ni Mark sa sandaling ito, habang siya ay naging ganap na alerto nang mapagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kanyang pag-atake,
hindi niya mahawakan ang buhok ni Harvey. Alam niyang malakas si Harvey, pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Harvey to the point na kahit anong atake niya, hindi siya makalapit sa kanya. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Napuno ng galit si Mark. Sa kanyang karakter, hindi niya matanggap na wala siyang magawa kay Harvey sa kabila ng higit sa 20 na pag-atake. Nagsimula na ring sumimangot si Hoven at ang kanyang mga followers kahit gustong pumalakpak at magsaya. Inakala ng lahat na kapag narito ang isang tulad ni Mark, maaari niyang bigyan ng magandang bagbog si Harvey sa isang atake lamang. Ngunit ang katotohanan ay higit na nalampasan ang kanilang pangunawa. Ilang beses nang umatake si Mark, ngunit hindi pa rin nasaktan si Harvey. Parang naging maluwag si Mark kay Harvey. Nang maisip ni Hoven ang posibilidad na iyon, naisip niya na napagtanto niya ang katotohanan at agad na napailing. Mr. Mark, alam kong nagmamalasakit ka sa relasyon ng Grand City at Sky Plane. Alam kong nagpapakita ka ng awa kay Harvey sa kabila ng kakayahan mong patayin siya kaagad para sa kapakanan ng Grand City. Bulalas ni Hoven. Ipapaalam ko ito sa 7 families. Naiintindihan nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ng iyong kabutihan, kaya huwag kang mag-alala. Kapag tapos na kayo kay Harvey, ipapaliwanag namin sa Sky Plane. I swear in the name of the Peacekeeping Agency, from now on, walang sinuman sa Grand City ang maglalakas loob na magpakita ng kawalang galang sa dakilang Sky Plane. Lahat ng miyembro ng Peacekeeping Agency ay napatingin kay Hoven, na para bang iyon ang katotohanan ng nangyari. Lalo na yung dalawang sexing babae. Sa una, medyo nabigla sila. Ngunit ngayon, ang tanging ekspresyon sa kanilang mga mukha ay paghamak. Sa simula, akala nila si Harvey ay may ilang mga talento. Ngunit sa hitsura nito, si Harvey ay simpleng lahat ay tahol lamang at walang kagat. Wala man lang siyang kapangyarihan, ngunit nagkunwari lamang siyang walang kapintasan. Hindi ba niya alam kung paano sukatin ang sarili niyang kapangyarihan? Kung sila iyon at may handang magpakita sa kanila ng ganoong kaluwagan, sumuko na sila. Samantala, ang mga dinala ni Mark na nag-practice ng Origin Feast ay tumingin kay Harvey ng masama. Naniniwala sila na si Harvey ay sobrang walang hiya. Sina Veda at Rachel lang ang nakaramdam ng kakaiba sa lahat ng ito. Pareho nilang alam kung gaano kalakas si Harvey, kaya natural nilang nakikita na hindi ito kasing simple ng pagpapakita ng awa ni Mark. Sa oras na ito, humakbang si Hoven at sinabing, Mr. Mark, hindi mo na talaga ako kailangang igalang. Pinahahalagahan ko na ang iyong kabaitan. Patayin mo na lang si Harvey. Ipaalam sa kanya kung gaano kalaki ang mundong ito. Naniniwala si Hoven na oras na para matutunan ni Harvey ang kanyang leksyon. Gayunpaman, nang marinig ni Mark ang mga salitang iyon, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nadismaya na siya dahil hindi man lang niya nagawang tamaan si Harvey pagkatapos ng maraming pag-atake. Nang nakinig siya kay Hoven na ng aasar, halos mag-ubos siya ng subo ng dugo. Marami siyang masasamang manlalaro ng koponan dati, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing tanga nito. Kung kaya niyang patayin ng ganoon kabilis si Harvey, hindi siya magpapakita ng awa. Ngunit nang maisip niya iyon, tumigil si Mark sa pagtatago ng kanyang kapangyarihan at agad na ipinatong ang kanyang mga palad sa hangin, at isang itim na aura ang lumitaw sa kanyang palad. Ang Black Hands. Ang ultimate technique ng Origin Feast. Kasabay nito, mas naging makapangyarihan at mas mabilis si Mark habang ini-channel niya ang Black Hands. Ang kanyang mga kamay ay parang mga talam, at sa tuwing idadaan niya ang Black Hands, itinutuo niya ito sa mga mahihinang bahagi ni Harvey. Ang malakas na aftershock ay umabot sa kanilang paligid at naging sanhi pa ng pagguho ng mga dingding ng training hall. Marami ang nagsimulang pigilin ang kanilang hininga. Naniniwala silang lahat na malapit nang mamatay si Harvey. Nagsimula pang ang magplano si Hoven kung dadalo siya sa burol ni Harvey bukas. Whoosh! Gayunpaman, si Harvey ay hindi nakaramdam ng labis na presyon nang kaharap si Mark, na ang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Mahinahon niyang naiwasan ang mga pag-atake, na ginagawang makaligtaan ang lahat ng kanyang pag-atake. Boom! Boom!
Boom! Ang sahig, ang mga dingding, ang mga puno. Lahat sila ay nagpatuloy sa pagsabog. Gayunpaman, si Harvey ay ganap na hindi nasaktan. Naguguluhan na si Hoven. Maging siya ay hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Bakit pa rin magpapakita ng awa si Mark sa sandaling ganito? Gayunpaman, sa paglipas ng maraming oras, nagawa ni Hoven na malaman kung ano ang nangyari sa huli dahil mayroon siyang ilang mga talento. Hindi si Mark ang nagpakita ng awa kay Harvey, ngunit si Harvey ay sadyang napakabilis. Nagawa niyang iwasan ang mga mapagpasyang pag-atake ni Mark sa bawat sandali. What's the meaning of this, Harvey? You're the representative of the Country H Martial Arts Alliance. Pero ang ginagawa mo lang ay tumatakbo kapag nakikipaglaban ka sa iba. Lubos mo kaming pinahiya. Saway ni Hoven na agad na nagalit. I'm warning you. Kapag nakaharap mo ang isang tulad ni Mark, dapat harapin mo siya ng diretsyo at huwag dumapendi sa mga ganyang trick. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay isang kahihiyan sa martial arts. Hindi mo lang sinasayang ang oras ng lahat, pero higit sa lahat, sinisira mo ang buong Country H Martial Arts Alliance. Sa madaling salita, bawal kang umiwas. Kailangan mo siyang labanan ng direkta. Galit na galit si Hoven sa mga oras na ito. Sa kanyang pag-unawa, dapat na sinampal ni Mark si Harvey sa isang strike dahil yun lang ang makapagpapakita kung gaano kalakas ang Origin Fist at Sky Plane. Ngunit halos 100 galaw na sila hanggang ngayon, at si Harvey ay hindi pa rin nasaktan. Hindi yun umaayon sa kanyang mga interes. Masyadong mabagal at mahina si Mark. Kasalanan ko rin ba iyon? Curious na tumingin si Harvey kay Hoven habang nilalabanan niya si Mark. Hindi ka ba masyadong nagkukontrol? At sinabi mong ipinahiya kita. Ikaw ay mula sa bansang ito at tinatamasa ang mataas na katayuan, ngunit kusang loob kang maging mga aso ng mga taga-isla. Nagtataka ako kung ang iyong mga ninuno ay gugulong sa kanilang mga libingan kapag natuklasan nila ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Hoven nang marinig ang sinabi ni Harvey. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Bilang hepe ng peacekeeping agency, ang pakialam ko kung ang batas sa Grand City ay itinataguyod at kung may magdudulot ng kahihiyan sa ating lahat. Binabalaan kita, ang ginagawa mo ngayon ay nakaapekto na sa imahe ng Grand City. Kaya hindi ka na makakaiwas. Kung hindi, ito ang magiging kawalan mo, at dapat kang humingi ng awa ni Mr. Mark. Lahat ng miyembro ng peacekeeping agency ay tumingin kay Harvey ng masama matapos marinig ang mga salita ni Hoven. Tila, naniniwala rin sila na hindi siya dapat umiwas dahil ito ay isang spar. Ang mga taga-isla ay direktang umaatake, ngunit si Harvey ay tumatakbo sa paligid. Hindi ito maganda sa hitsura o tunog. Sa palagay ko kailangan kong magpakita ng paggalang sa pinuno ng peacekeeping agency, sabi ni Harvey. Sa oras na ito, tapos na siya sa pag-aaral tungkol sa Origin Fist. Dahil gusto mo akong umatake, gagawin ko. Sa sandaling sinabi iyon ni Harvey, siya ay naging mas mabilis. Agad siyang nagpakawala ng isang malakas na suntok habang diretso sa gitna ng mga pag-atake ni Mark. Ang tanging martial arts sa mundong ito na hindi malalampasan ay ang may ganap na bilis. Ang suntok ay isang simpleng tuwid na suntok, ngunit ang bilis nito ay umabot na sa limitasyon. Hindi lamang nakarating kay Mark ang pag-atake, sa kabila ng ginawang pag-atake sa ibang pagkakataon, ngunit agad din itong tinamaan ang tanging kahinaan ni Mark. Sa sandaling iyon, naningkit ang mga mata ni Hoven. Bakas lang sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Sa isang kisap mata, humarap na si Harvey kay Mark. Nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit huli na ang lahat para magpalat siya ng ibang pamamaraan. Wala siyang choice kundi harangin ang pag-atake sa harap niya gamit ang dalawang kamay. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Isang malakas na shockwave ang kumalat palabas, at mayroon lamang mga alabok na ulap sa panloob na courtyard habang ang lahat ay naging malabo. Kabanata 6,980. Walang nakakita sa eksaktong nangyari sa sandaling iyon. Nang tumina na ang alikabok, sa wakas ay nakita nila si Mark, na nakaluhod sa lupa.
May mga bitek na may mga pattern na parang web sa mismong kinaroroonan niya, na lumalawak pa rin. Hindi lamang isang simpleng pag-atake mula kay Harvey ang nakalusot sa black hands ni Mark, ngunit sapat na iyon para mawala ang kanyang gana na lumaban. Isang atake, iyon ay isang instant na tagumpay. Nanginginig ang katawan ni Mark habang bumibigat ang kanyang paghinga. Naririnig ito ng lahat ng naroon. Ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha niya. Halatang hindi niya maintindihan kung paano siya natalo ni Harvey sa isang atake lang. Samantala, naglabas ng paper towel si Harvey at sinimulang panasan ang kanyang mga daliri, na para bang may nahawakan siyang nakakadiri. Sobrang nakakahiya ang ginawa niya, at nakatitig lang si Mark kay Harvey habang nagngangalit ang mga ngipin. Paano niya nagawang ipawalang bisa ang ultimate technique ng Origin Fist sa isang suntok lang? Iyon ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Hindi kaya makaligtas sa isang hit ang martial arts ng Island Nation at Sky Plane. Si Mark, na hindi pa rin matanggap ang katotohanan ito, ay umubo ng isang subaw ng dugo sa sandaling ito habang ang magkabilang tuhod ay lumapag sa lupa. Ito ay, natahimik lang ang lahat nang makita ng lahat ang nangyari. Kung ang mga taong sumisigaw o nangiinis kay Harvey, ay hindi sila nakaimik, na para silang lahat ay sinampal sa mukha. Ang lahat ay tunay na natigilan, maliban kay Veda at Rachel. Lalo na ang mga practitioner ng Origin Fists. Nagsimula pa silang sampalan o suntukin ang sarili nila, para lang makita kung nananaginip ba sila. Si Mark ang pinakamatandang estudyante ng Origin Fist. Ang isang tulad niya ay dapat naganap na mangibabaw. Umaabot na raw sa double digit ang bilang ng True Warriors na natalo niya. Ang isang tulad niya ay dapat na nakakatakot. Ngunit ang resulta, tinalo siya ni Harvey sa isang suntok lang. Iyon ay isang instant na pagkatalo. Talagang hindi alam ng mga taga-isla kung anong uri ng mga ekspresyon ang dapat nilang taglayin. Imposible iyon. Si Mark ay isang tunay na mandirigma. Siya ay tiyak na nasa tuktok ng mga tunay na mandirigma. Paano posible na matalo siya kaagad ng isang tao? Anong nangyari? Ano nga ba ang nangyari ngayon lang? Ang mga practitioner ng Origin Fist ay nagbulungan sa kanilang mga sarili. Maging si Hoven ay hindi maiwasang mamulat ang mga mata. Sigurado siyang ngayon pa lang ay mamamatay na si Harvey. Gayunpaman, nang harapin ang kinalabasan na ito, hindi rin siya sigurado kung anong uri ng ekspresyon ang dapat niyang taglayin. Lahat kayong taga-isla ay talagang mahihina, sabi ni Harvey habang inihagis ang paper towel sa harap ni Mark. Ibalik mo ang banner, baka sa susunod, makakaligtas ka sa 2 hampas ko. At huwag mag-overestimate sa iyong sarili. Marami na akong natalo na True Warriors, at hindi ka talaga katangi-tangi. Nanginginig ang katawan ni Mark nang marinig ang sinabi ni Harvey. Paano ito posible? Paano ka magiging napakalakas? Isa akong True Warrior. Isang tunay na mandirigma sa kanyang rurok. Ang dapat na maabot ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Pero natalo mo ako sa isang iglap. Mapait ang sinabi ni Mark. Ano ang antas ng kapangyarihan mo?